Good morning everyone. Ayan, nagkita-kita na naman, ha. Nakita na naman ninyo ako, hindi pala nagkita-kita. I'm so happy that, kahit na medyo na-late ng konti, medyo mahaba-haba nga, 8 minutes late. Oh God, I'm so sorry everyone. I don't really want to do that but, it happened kasi, ah, hallelujah, medyo tayo, sobrang napagod. Kagabi ako po ay nag-drive at least 3 hours lang naman, karugtong at hindi po gabi, madaling araw pala. And then we came here sa Winnipeg from Regina ng around 4:30 or 4 something, ganyan. And kaya sobrang pagod. Hindi ko alam kung sabi ko gusto ko yata magpahinga. But siyempre, hindi naman pwede dahil kahapon nga wala na eh, di ba? Tapos mawawala pa ngayon. Now, allow me to share more. Ito pong gusto kong ibahagi ay something na nag-bothered kay ah, David. Sobra siyang na-bothered. Siguro pag inisip natin, bakit? Paano siya na-bothered? Kala ko ba meron siyang peace, meron siyang joy kay God? Kala ko ba yung buhay niya ay talagang nakalaan na kay Lord, no? Well, sometimes nangyayari yan. Sometimes nagaganap yan at hindi natin kailangan pagwalang bahala dahil napaka-importante. Actually, dito ko po pwedeng i-share o sabihin sa inyo na ingatan natin ang ating future. Yan. Wow, future ha. Ingatan natin kung ano pwedeng mangyari o maganap sa future po natin. Sobra pong halaga niyan. Kung tutusin, hindi po basta-basta na mapabayaan natin ang ating future. Kaya para mangyari po yon, meron tayong inaalagaan sa present time natin. Meron tayong binibigyan ng pansin in our present time, which is very, very important. Ano? At maraming tao ay hindi nila ito pinapansin, hindi nila ito binibigyan ng importansya. At nagugulat na lang sila na apektado na pala yung future nila, no? Kaya na-bothered si David. Pero bago tayo magsimula at manalangin at magbasa ng Bible, Archangel Berna, God bless you. Rev Nova, Tapat, Sister Baby or Babes Rosel, Cabio Romeda or Sister Meds, Lorna Umali Cromera, bakit ikaw ay anak kay laging, ngayon ka lang nagpakita. Anna Marie La Puebla, Nueva, Pastora Leia Panganiban Alad, Pastora Loida Duenas Lontok, at of course, Danny Abad, my brother. Ayan, bigay po natin yung ating verse. David was bothered. 1 Samuel 24:5, but afterwards David's conscience bothered him because he had cut off the border of Saul's robe. Tayo manalangin sa oras nito. God, I thank you so much. May this word of God ay magbigay ng magandang pagkapaalala sa amin what to do, how we're going to live, how we're going to take care of our future, which is very important to you, Father God. We give you praise, we give you honor and glory in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. At tuloy din tayo sa pagbati. Bobby Aparel Abad, Pastor, God bless you. Sister Lina Lontok, Alice Barrias, Talen, Gaila, Clickcart PH. Ayan. Hello, good day din sa iyo, ha? Ver, my brother Ver, John Parel, Rev Resi Langkap, Bogs Claveria, Bogs, God bless you, Angela Batung, and of course, Pastora Jen Barista. More blessings sa inyong lahat. Yan. Tinan po natin mabuti ha. Si David nag-alala, nakonsensya siya kasi naputulan niya yung robe ni Saul eh. That was the time na gustong patayin din siya ng mga kasama ni David, pero sabi niya may patutunayan lang tayo. But he was bothered and conscious na naramdaman niya na mali itong ginawa ko. Kailan kaya natin maiisip yung bagay na yan, ano? Ayan, salamat, pagpalain ka, Pastora Jasmine Regodon, Jovi De La Peña, Evelyn Rabi or Babe, Ate Belen,
at siyempre si Sinesa Peñales, si Joel Kens, Tordelisa Lusanta, God bless you. Maraming salamat sa inyo. Mahalaga ito, sobrang halaga na dapat natin mapansin. No? At isingit ko na rin po, Pastora Ami de Castro. Why? Bakit? Respecting God's anointed, the king. The rule of what you sow, you reap. Yan po yan eh. May rule yan eh. What you sow, you reap. Loving God means loving others. Alam niyo, pag minahal mo talaga ang Diyos, dapat lang malin mo ang ibang tao. Kasi sila po ay nilalang ng Panginoon. Sila ay minahal ng Diyos. Dapat natin, kung ako po'y binabastos, gumagawa hindi maganda, bless mo pa rin sila. Ang hirap, ano? Ang hirap magpaka-Kristiyano. Inaaway ka na, ginugulo ka na, ibibless mo pa. Hindi ko alam. Pero, pero malaking factor eh, malaking bagay eh. Kasi the more you do it, you are showing yourself as kingdom, as part of God's kingdom. Ang tao pong tunay na nagmamahal sa ibang tao kahit siya'y sinasaktan, ay nagpapakita na siya ay kabahagi ng karya ng Diyos. Ayan, praise God. So pagbati po ulit kay Jonathan Soriano, at Ate Flor, Sister Flora Losanta, Pastora Cynthia Banag Ladines, at si Pastor Gabamel Sandoval. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Kasi sobrang halaga nito na nirerespeto natin. Siyempre, ang anointed ng Diyos. Kung sino man yan, pastor, coordinator, assistant pastor, kung ano man ang buhay nila na nakakapag-bless ng maraming tao, huwag tayo mag-ingat tayo na magsalita against them dahil meron silang position na nasasaktan ng Diyos kapag sinasaktan natin. At yung rule ng what you sow, you reap. At kasi nga, ang loving God means loving others. Ayan. Praise God. Ituloy po natin. 1 Samuel 24:13 is like people used to say long ago, wickedness comes from wicked people, but I will not lay a hand on you. Sabi niya, yung kasama naman dumadating sa masamang tao. Pero hindi ka ganun eh. Kapatid, hindi ka ganun, hindi ka masama. Kaya ayaw mong gumanti, ayaw mo magpabalik ng gagawing hindi maganda. You want, all you want is to do what is good, what is right. All you want is to stop doing something wrong to other people. Ayan. And of course, Janus, pagbati kay Janus at si Juan Pablo Medilla at Sale de Lara. God bless you po. Ayan. At salamat Elvira Yasay. Purihin ang Diyos sa inyong mga buhay. At Margie Maranan, ang daming nagdatingan na. Candelaria Escobido, more blessing po sa inyong lahat. So, ang masama ay nagbubunga ng masama. Pero ang taong nasa Diyos, ayaw niyang gumawa ng masama. Yan, hindi niya gagawin yon. Kasi may mga nakasulat sa salita ng Diyos. Galatians 6 verses 7 to 8. Do not be deceived. Huwag ka magpapalinlang. God is not mocked. Hindi mo pwedeng linlangin, hindi mo pwedeng dayain ang Diyos. Ang sabi niya ganyan, for whatever one sows, kasi kung anong tinanim mo, that will he also reap. For the one who sows to him, to his own flesh, will from the flesh reap corruption. From the one who sows the Spirit to the Spirit, will from the Spirit reap life everlasting. Tandaan mo yan. Ano mang itinanim mo sa laman, laman din ang kabalik. At yung nangyayari doon ay sobrang tindi. Kaya ingat, wag na tayong manira, wag tayong manakit, wag nating siraan ang isang lingkod ng Diyos o kaya ang kapwa natin kasi babalik din sa iyo para yang agos na babalik sa iyo pagka tumuwad po yung lugar. Ano? Sobrang halaga nito. Okay, MK Gonzales, tayo po bumati. MK Gonzales, God bless you. Jocelyn Sario, wow, ayan, salamat po. Kaya mag-iingat tayo kasi hindi po natin maluloko ang Diyos. Kahit na Christian ka, do not try to say anything negative and also putting a person down or else God is listening. What we will sow, we will reap. Ang ginawa po natin sa iba, babalik lang po sa atin yan. Ayan, Pastora Vicky or Bandilio, bumati tayo Jenny Petrea, and of course, ang aking beloved sister Minerva Eva Robilios. Thank you so much for your time. Ayan, Margie Maranan, yes po, amen, sabi niya. Talaga naman di ba? What you sow,
you will reap. And God cannot be mocked. And He will always right all the things that is, no, you've done wrong to other people. Pag may ginawa po tayo, talagang gagawin niya. At balikan ko po ang pagbati Juan Pablo Madinilla at Tuding Brocal, Shea Magan at Wilma Silang. More blessed po. More blessing po sa inyo lahat. Ituloy po natin, ha? Job 4:8, kahit si Job, alam niya ito. Sabi po ni Job, as I have observed, those who plow, lahat ng nagkalkal ng kasamaan at nagtanim ng mga trouble, reap it. Yan, wow. Nagkalkal ka, nagkalkal. Sabihin, talaga naman lahat ng mga bagay na masama ay talaga naman kinalkal mo. Please stop it. Stop it. Okay? Let me try to greet these people again. Si Sheshe Magan, nabanggit ko na, Elvira Yasay, sabi, Amen. God always wants us to be good to others and love them like ourselves. Sabi, si Krisa, Dawya, Ayans, Leselis, more blessing po sa inyo, Pastor Leo, Lucius Jr., si Cabio Romeda na nag-amen po siya, si Alisa, Erica Ramos, more blessings sa iyo. No? Amen po, yes po, very true, sabi ni MK Gonzalez from Cayman Islands. Sabi rin ni Pastora Ami Di Castro, amen po, ipag-pray na lang po natin sila at hayaan natin na ang Lord ang mag-touch ng puso nila. Wow! Wow! Yan ang pinakamaganda. Sabi ng Proverbs, whoever sows injustice will reap calamity. Yung binabanggit, nagja-judge ka sa iba, tapos mali ang judgment mo, kalamidad ang darating sa iyo. Please, ingat. Sabi ni Sally De Lara, amen. Sabi po, huwag nang gawin sa kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Wow, kasabihan po yan ng mga Pilipino. At ang sabi ang ganyan, Colossians chapter 3:25, for the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done. And there is no partiality. Wala talagang, hindi talaga. Pag mali yung ginawa mo sa iba, babalikan ka ng Diyos. Babalikan ka ng pagkakataon. Kasi mali. Matthew 12:36, but I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty words they have spoken. Ayan na. Kaya mahalaga. Pag ako'y nagagaling sa isang tao, pinagpipray ko na lang. Ito po yung sabi kasi ni Pastora Ami. May amen po, ipag-pray na lang po natin sila. At hayaan natin na ang Lord ang mag-touch ng puso nila. O, di ba? Tama naman eh. Sabi rin, pa-amen din si Sister Sally de Lara. Sabi nga po, wag mong gawin yon. No? Ayaw ko sa iyo. And Elvira, Yasay, amen po. Kung ano ang itinanim, ay siya mo namang ring aanin. Ayan, wow. Grabe. Grabe. So, let us stop. Let us stop sowing or even plowing. Pag sinabing plowing, kinalkal mo eh. Kinalkal mo. When it's not needed. When it's not needed. And don't judge people by what is in your mind. Ito nasa isip mo at ito nasa isip mo, mali talaga siya. Kung mali siya, then leave it to God. Lagay mo kay God. Lagay mo sa Kanya. Yeah. Maraming nagkakamali dyan eh. Sa totoo lang. Kasama na ako. Ituloy po natin. Sabi niya, 1 Peter 3:9, do not repay evil for evil. Ayan na, medyo mas matindi to, no? Sabi ni, pagbati po kay Reverend Silangkap, sabi ni Talen Gaila, amen, kaya laging piliin na gumawa ng mabuti, pag-pray na lang, mas powerful yon. At si Loyasa Joy, napa-amen po siya. Maging si Jocelyn Sario, at sabi po ni Rev Nova, magnaya tapat, totoo po yun. Live to God kung ginawan ka ng masama ng iba. Yan. Si Janos, subok ko na po yan. Yan. Maganda eh. No? Subok ko na po yan. Just pray and release blessing. Let God and let go and let God. Wow. Ang daming lumalabas nating kasabihan. Ano? 1 Peter 3:9, do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless for this you were called that you may obtain blessing. Gusto mo ng blessing, i-bless mo sila. Yun lang yon. Gusto mo pagpalain sila, i-bless. Gusto mo yung mga gumawa ng masama sa iyo, ma-bless ka, sa halip na mainis ka, mayamot ka, natutulog ka na, naiinis ka pa,
well, i-bless mo sila. Bakit? May blessing ka ring matatanggap. Oh, blessing upon blessing. Woo! Sa totoo lang, sabi ni Rev. Resi Langkap, tama ang pananahimik ay hindi kaduwagan. Ito yung kapayapaan. Ayan, nanahimik na lang si Pastor Resi. Siguro nag-pray siya si Rev. Resi. No? Sabi ni M.K. Gonzalez, guard your mouth, even your heart. Just lift it up to God and pray. Well, yes, amen. At Sister Beron Abacan from Saskatoon, matinding amen ang binigay niya. At si Angie Racelis. At sabi niya, panalangin is the best depend for those people. Ayan. Proverbs 17:13, a person returns evil for good, evil will never leave their house. So yan sinasabi ko kanina. No? Gusto mo maging maganda ang future mo, pati family mo, then stop. Stop doing evil for others. At habang ang ginagawa mo'y maganda, maganda rin ang balik sa iyo. Yan, para yung salamin. Sabi ni Pastora Ami De Castro, Amen, wag po nating hayaan na ang puso natin ay mahaluan ng pangit. Kasi kapag pangit ang puso, pangit din ang pamuhay, ayaw natin ito. Kasi tayo ay binago na punuin natin ng Word of God ang ating puso. At sabi, ang puso natin, yan, upang ang lumabas dito ay puro magagandang salita. Grabe, para ka na nag-preach sa Pastora. Hallelujah! Ang ganda, di ba? Ang ganda. Grabe, no? May blessing na sa akin, pati pamilya ko, pwedeng i-bless as long as I'm doing this thing na pinagpapala ko yung iba. No? Wendy Kalaguan, God bless you. Ayan. Darwin, ayan. Joe Wilkins, kanina binanggit ko na. Wilmina Villar, si Inday. Kaya ingat, 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 ingat tayo. Lalo na kung ang ating pagsasabihan o babanggitin ay talagang mga pastor, lingkod ng Diyos, mga chairman, wag natin silang saktan. Dahil sasaktan ng Diyos. Ayan. Elvira, sabi niya, ipa-Diyos mo na lang lahat at pray ka na makaya mo ang lahat ng pagsubok mo, si Lord ang bahala. Nakakatuwa, no? Pagka sinasabi mong si Lord ang bahala. It means that you trust Him even in the deep, in a dark situation, in a difficult situation. Na kung Ayin, God bless you, Ayin. Ayan, nagtanim si Ayin. Sabi naman ni Sally Delara, Amen. Less talk, less mistake. Ipag-pray na lang po natin at huwag na tayong magkasala para mag-flow ang blessing. And alam na natin ngayon, di ba? Blessing pala yan pagka ikaw ay nag-bless ng mga taong nagagalit sa iyo. At blessing din sa iyong pamilya kapag kung ano man ang iyong tinatanim. Dahil pati pamilya mo ay pagpapalain. Ayan, Evangeline Makaranan. Ayan, at si Jenny Karandang. Ako, salamat po. Dumami po tayo talaga. No? At siyempre, punta po tayo sa final word. Ayaw ni David na gumawa sa iba ng di maganda. Ito rin kasi ang bubuo ng kanyang future or ng future niya. Gusto mo mabuo ang future mo? Stop. Stop thinking negatively to other people. Don't even bother na magsabi ng negatibong nagawa nila. Only pagkakailangan. Pero pag hindi naman, don't ever talk. It's good to be just silent and think about ano bang dapat mong gawin, ano bang dapat mangyari, ano bang dapat na maging kalagayan ng puso ng isang tao. That's really better. That's the best, no? Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, tayo po yung manalangin at bago po yon, pagbati kay Jenny Karandang, Heidi Cruz, more blessing po sa inyo. Let's pray. God, I thank you so much. Give us the strength and courage to be good. And God Almighty, kung meron man kaming pagkalkal, pagbungkal na mali, at pagtanim ng mali, Lord, make us stop. We don't want to hurt anybody, especially um, your servants. God, release blessing upon these people. Bigyan mo kami ng peace of mind. Heart that really enjoying of pursuing you only, O God. Salamat sa iyong kabutihan. Oh, Rabakaramasiyanda. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong presensya. Salamat at lagi kang nariyan, O Lord. I declare more blessing upon each one of us, Lord, that we may able to stand up strong
and even our family will be blessed. Ibi-bless mo ang aming pamilya, ibi-bless mo lahat ng meron kami, mararanasan namin from our generation to the next generation because we never even do something wrong. We don't want to sow uh, something bad so that we cannot reap bad. We want to bless those people na nagagad sa amin. Pagpasensyahan sila at i-bless sila. God, thank you for teaching us. Thank you for your love. I bless these people right now. Lord, pagpalain mong bawat isa. We give you praise, we give you honor and glory in Jesus' name. Amen and amen. Basahin lang po natin, may mga tao po na nag-leave ng kanilang mga message. Si Jocelyn Sario, hindi bulag ang Diyos para di makita ang ating mga gawa. Mas maganda pagmamahal ang ipakita sa kapwa sa gaya ni Kristo kung paano tayo minahal. Connie Imperial, more blessing. Si Amy Magyaya de Rosas, God bless you po. Sabi ni Elvira Yasay, do good always for our next generation. Good, putulin naman ang sumpa sa ninuno by accepting the Lord Jesus Christ as our Savior of our life. Yes, release that moment, Lord. Pastora Connie Catoy at sabi rin, ayan, salamat, marami nagpasalamat. More blessing po sa inyo, ha? Lagi lang po tayo. Sabi ni Pastora Ami, Proverbs 20 verse 7, the righteous lead blameless lives. Blessed are their children after them. Ayan, si Janus, thank you sa pagtatanim. Ayan, ako, God bless you po. Yung inyo pong pasasalamat ay for God's glory po yan. Kasi ibig sabihin, nakukuha po ninyo ang mensahe ng Diyos sa ating lahat. And of course, and then Propeta, more blessing, Faith Amores, Pastor, God bless you din. At Marisa Torres, ayan, si Gawamel, thank you rin sa pagtatanim, ha, Pastor, God bless you. Beron Abacan, thank you sa pagtatanim. Ayan, Hebrews 4:13, para po sa senior ni Brother Pastor Gabamel. Ayan, nako, ay salamat po, grabe si God, no? Masabi ni Elvira Yasay, Amen. Stand firm to our faith and in Jesus and be aligned to God always. Pagiging aligned, siyempre, yan yung taong ang inisip niya ay paganda ng paganda. More blessing po sa inyong lahat. Ang ganda po ng ginawa ng Lord sa lugar po ng Regina. Sobra po yung aking pasalamat dahil ang tindi po ng ginawang moment with God retreat. Yung Holy Spirit, talagang grabe ang ginawa ni Holy Spirit. Hindi ko po may kwento, bawal eh. Pero sobra po ako napagpala. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Ano yung wag nating kakalimutan? The best is yet to come. Kaya ngayon nililinis ang puso natin. Parang 2026 natin, hindi tayo magtatanim ng masama. Puro kabutihan at ang nais ng Diyos. God bless po, and I love you all. Amen and amen.